Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir sa surah Muhammad number 8. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga yaong tumakwil ay mapasa kanila ang kasawian at iniligaw ang kanilang mga gawa. Diyan sa sinabi ng Allah, ang mga tumakwil, mga kapatid, dumating na sa kanilang katotohanan ay hindi pa rin tinanggap ng kanilang mga puso. Ang anumang dumating kay Prophet Muhammad SAW, sa Quran man, o kanyang mga payo, o kanyang mga pinapaniniwalaan, lahat po yan, mga kapatid. Kapag ikaw, kahit isang talata lamang o kaya isang sinabi ng Propeta salam, tinakwil mo, parang tinakwil mo na rin lahat ng mga kasulatan. Kaya ang hatol dito ng Allah, fata'sal lahum, papasakan nila ang kasawian. Auzubillah. Kaya mga kapatid, naligtas na tayo sa shirk. Hindi na nga tayo nag-shirk kay Allah, pero hindi pa tayo ligtas sa kupur. Kaya mag-ingat kayo. Kasi ang dalawang ito, ang shirk at ang kupur, ay magpapalabas talaga sa tao sa Islam at parorosahan sa impyerno habang buhay. Kaya kasawian talaga dito pa sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Hanggang na kukunin na siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag kafir siya, kasawian talaga sa kanya. At ito pa pinakamatindi sa lahat, at iniligaw ang kanyang mga gawa. Nakakalungkot. Kahit anong bait mo sa mundo, kahit anong mapagbigay mo sa mundo, kapag ikaw hindi ka nga nag-shirk, nagkupor ka naman, ay iniligaw ang iyong mga gawa. Walang saysay, mga kapatid. Hindi ka naniniwala sa anghel, kahit anghel hindi ka naniniwala, a'udzubillah. O kaya hindi ka naniniwala sa kapalaran, ganun din yan ang hatol sa iyo, kafir pa rin. Kaya kung nahatulan ka ng kafir sa kabilang buhay, iniligaw ang iyong mga gawa, o hindi makakatulong. Alam mo naman ang sala, pagbabasa ng Quran, ay magbibigay sa iyo ng pamamagitan sa araw ng paghukom. Kung ikaw nagkafir ka, auzubillah, wala ka talagang makukuha. Kaya ang mga nagmurtad dyan, ang mga mapagkunwari dyan, o kaya hindi naniniwala sa ibang mga kasulatan, ay walang saysay ang kanilang mga pinanggagawa. Kasi sa araw ng paghukom, hindi naman tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang mga kafaro dito, mga kapatid, ang mga tumakwil dito, ano pagdahilan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi dito, Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Sa kadahilanan ay talagang kinamuhian nila ang anumang ibinaba ng Allah, kaya't binura ang kanilang mga gawa. Tingnan nyo, ganun pala sa kadahilanan na sila'y pala'y namuhi, nasuklam, napuot, nagalit. Kaya ang patas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mag-ingat kayo, mga kapatid. Huwag nyo talagang huhusgahan ng mali ang mga batas ng Allah. Kahit sakit pa yan sa iyong kalooban, tanggapin mo yan. Kasi nga kung hindi mo tinanggap yan, baka papasok ka pa sa
Kupur. Kaya sa Islam, hindi tayo pwede magtanong, bakit, ya Allah, ganon ang batas mo? Hindi pwede yun. Kasi nga, ugali yan ng mga mapagkunwari. Sa atin, sam'un wa ta'ah. Narinig natin at susundin. Ganon ang ating buto sa Islam. Na basta galing kay Allah, tanggapin mo yan. Basta galing sa Quran, tanggapin mo yan. Kung galing sa hadith, tanggapin mo yan. Kasi kung namuhi ka kahit isa dyan, mga kapatid, ganun ang sayo, kafir ang tawag sayo. At kasawian para sayo. I-ano ka talaga, i-course ka. Susumpain ka talaga. Katulad ng sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'san lahum. Kasuklam, kasawian para sa kanila. Kaya ang ano pa dito, mga kapatid, mabubura pa ang iyong mga gawa, ipapabura. Aanhin mo ang yaman mo dito sa mundo, pagdating mo doon sa araw paghukom, wala ka namang mabuting gawa. Aanhin mo ang ginto mo, aanhin mo ang kapugihan mo, ang kagandahan mo, aanhin mo ang posisyon mo, aanhin mo mga maranghang buhay mo dito sa mundo. Pagdating mo doon, mabubura lang. At akala mo lang, inakala mo lang na meron ka palang nagawa. Wala pala. Kasi nga, ang hatol sa'yo, kafir at ibuburahin ng Allah ang iyong mga gawa. Kaya nakakalungkot, mga kapatid. Dahil sa namuhi lang sila. Ayaw lang nila, inayawan nilang batas ng Allah, ay buburahin ang kanilang mga gawa. Kaya yun isa sa mga mga kapatid, ugali kasi to ng mga mapagkunwari. Kaya dito sa kwento dito, mga mapagkunwari dito kasali sa kafir yan. Mga mapagkunwari, mga munapikun. Kaya kung ang mga munapikun tinatago, pero ang mga iba hindi nila tinatago. Nilalantad na talaga nila, auzubillah. Kaya mag-ingat kayo, lalo na naging pagano ka, naging kafir ka na ng lantaran, pinapakita mo talaga ang pagkabuhi mo sa mga ibinabang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kadugtong dito, afalam yasiru fil ardi fayanduru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Katulad ng sinabi dito ng Allah, hindi pa ba sila humahayo sa kalupaan at saka kanilang titignan kung papaano ang naging kahinatnan ng mga yaong nauna pa sa kanila. Nagtatanong dito si Allah, hindi ba kayo humayo? Hindi ba kayo lumakad? Hindi ba kayo naglakbay? Para makita nyo kung ano ang ginawa ng mga nauna sa inyo at ano ang kanilang kahinatnan. Subhanallah, ganun pala mga kapatid, kapag tayo lumakbay, example sa Al-Ula, pumunta tayo doon sa Madainus Salih, huwag kang tumingin kung anong ginawa ng mga nauna. Ang titignan mo rin, tignan mo ang ginawa nila at ano ang kanilang kahinatnan. Kasi ganun po mga kapatid, bakit sila pinarusahan ng Allah? Kaya kadugtong dito, winasak sila ng Allah at para sa mga mapagtakwil ang mga kahintulad nila. Tingnan to, kahintulad nito, katulad. Basta ikaw, sa time ng mga nauna, kapag ikaw nagkapir sa harap-harap mismo ng mga propeta, ay parurusahan, wawasakin ng Allah. Wala talagang magagawa, wasakin, lipulin, ganun ang hatol ng Allah. Katulad din na propeta Nuh, hinatulan talaga sila. Ang mga Madyan o ano pa sino pang mga nauna sa atin na pinarusahan ng Allah. Dahil po yan sa pagtatakwil nila. Kaya tayo, mga nahuli na, dapat ganun gawin natin. Tumingin tayo sa kanila. Tignan natin kanilang mga tahanan kung nandyan pa. At tignan din natin ang kanilang kahinatnan. Kasi nawala sila sa lupa. Di ba? Dapat
ang kung dami nila, tribu sila, nasyon sila, dapat hanggang ngayon, dyan pa yan sila, di ba? Pero nawala ang kanilang bakas, mga kapatid. Kasi nga, pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasak, winasak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, natira na lang mga tahanan nila mga kagamitan nila mga bungo nila mga buto nila, yun na mga natira, mga fossil na lang. Yun ang ginawa nila kasi mga kapatid. Kaya wag natin sila gayahin. Tapos sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, "Dzalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay dahil sa katunayan si Allah ang tagapagtanggol ng mga yaong sumampalataya, at sa katunayan ang mga mapagtakwil ay walang tagapagtanggol para sa kanila. Yun palang dahilan, mga kapatid, tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaong naniniwala. Pangako kasi yan ng Allah na wawasakin niya ang mga yaong hindi sumusunod. Kasi nga may mga mananampalataya na kailangan tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mga mapagtakwil, kinakalaban nila mga mananampalataya, pinapatay nila, inuusig nila, na wala namang ginawa kundi maniwala sa Diyos. Nagagalit sila dyan. Katulad sa mga kwento ng mga nauna, kina Propeta Salih, na ano sila na inaiinis sila, nagagalit sila, napupukot sila sa mga taong naniniwala, lalo na kay Prophet Muhammad Sallam. Kaya winasak sila ng Allah kasi nga tinutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. Hindi lang pala wasakin ang mga mapagtakwil. Meron pala ito talagang pinaka-main talaga, pagtulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Kaya si Allah ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya. Kaya nagdudua talaga tayo kay Allah. Ya Allah, palakasin mo ako. Ya Allah, wag mo kong pahinain. Ya Allah, lakasan mo aking pag-asa. Kasi nga, si Allah ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya. Kaya si Islam, mga kapatid, hindi natin kailangan mga anting-anting. Hindi natin kailangan ng mga bibili ka pa sa kahit saan dyan, mga ginagawa nilang pampalakas na anting-anting. Audzubillah, puro shirk yan. Doon ka manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga siya po ang maulana. Siya po ang tagapagtanggol natin, mga kapatid. Ipagtanggol ka ng Allah sa mga kafirin, mga kafirun. Tapos, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito pala sa mundo, pinapalasap na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. Pinapalasap na totoo talaga ating reliyon kasi tinutulungan tayo ng Allah. At maraming mga kwento, mga kapatid, hindi lang kwento ng mga propeta at mga kasamahan niya. Bagkus sa panahon natin, marami pa rin kwento na tinutulungan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man ang sumunod sa Kanya. Dito sa mundo. Kasi nga may mga may bunga ang pananampalataya. Tapos ano pa, mga kapatid, nagkaroon din ng bunga ang pananampalataya doon sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya ang mga kwento sa kabilang buhay, pangkabilang buhay, mga paraiso, may mga pagpapala, hindi pa natin yan naabutan, hindi pa natin yan nakita, hindi pa naabot ng ating kaalaman yan. Pero dito sa mundo, pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang tulong yun. Ibig sabihin, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, totoo hanggang sa kabilang buhay. Kasi dito, tingnan nyo, sinabi ng Allah, "Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Tingnan niyo, sinabi ng Allah, mga kapatid, katiyakang papasukin ng Allah ang mga yaong naniwala at gumawa ng mga mabubuti sa mga halamanang merong doong umaagos mula sa ilalim ng mga ilog
at mga yaong tumakwil ay nagpapakasaya at kumakain kagaya sa kumakain na nakapastol na hayop. At ang impyerno naman ang maging kanilang tirahan. Tingnan nyo mga kapatid, Allahu Akbar, pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasukin po tayo lahat doon sa halamanan, sa paraiso. Ang description ng paraiso, mayroong mga ilog sa ilalim. Allahu Akbar, kaya napakaganda ng pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pa natin to nakita. Hindi man lang ng ating mga kaisipan, naabot ng ating kaisipan, pero papasukin niya ang mga naniniwala at gumagawa ng mga mabubuti. Ibig sabihin, dalawa talagang gawin natin mga kapatid. Hindi faith alone, saved ka na. Hindi ganun. By the grace, saved ka na. Hindi ganun. Dapat gumawa ka ng kabutihan na may kaakibat na paniniwala. Kasi nga, aanhin mong yung mabuting gawa kung hindi mo na binibigay sa Diyos. Ang tawag dyan, pakitang tao yan eh. Dapat ang gawin natin, pakitang Diyos. Kaya dahil yun, pinagsasabay natin ang mabubuting gawa na may kaakibat na paniniwala sa Diyos. Kasi nga, doon mo pala iuukol ang iyong mga ginagawa para kay Allah. Kaya lagi natin sinasabi, ikhlas. Ikhlas dapat kapatid, taos puso talaga ang ating mga pinanggagawa. Para pagdating sa araw na paghukom, kaharap mo na si Allah, ay para sa kanyang ginawa mo, tatanggapin niya yun. Kung para kay brother, para kay sister, para sa anak mo, para sa pamilya mo, aanhin niya ng Allah ang iyong mga mabuting gawa. Para yun sa kanila eh. Kaya napakaganda ng turo ng Islam. Papasukin tayo sa paraiso kung meron kang paniniwala at mabuting mga gawa. Kaya dahil doon, Allahu Akbar, pasalamat talaga tayo kay Allah na meron pala tayong patutunguhan, na meron palang nakalaan sa atin. Kung hindi ka pinala dito sa mundo, huwag ka mag-alala kapatid. Meron ka pang pagkakataon. Kung ikaw ay pobre dito sa mundo, huwag kang mag-alala. Meron nakalaan sa iyo doon sa paraiso. At sa sobrang yaman mo doon, ay parang sasabihin mo, ito na ang aking nagawang kabutihan. Allahu Akbar. Ito na po ang aking nagawang kabutihan dito sa mundo. Pero kung ikaw kasali sa mga nagtakwil, kasali ka sa mga pagano, sumasamba kahit kanino, ay ito napakasakit mga kapatid, pero totoo. Sila po ay nagpapakasaya. Grabe ang kanilang pagpapakasaya. Gusto nila kasi maramdaman ang sobrang saya at na-addict na sila talaga sa kasiyahan na yan. Gusto nila araw-araw ganon kasaya, pero hindi po ganon ang tao. Ang likas ng tao, ang kasiyahan na abot niya, na-excite siya, oo, meron niya, pero bumabalik yan sa normal. At mahirap yan hanapin ulit ganon kasiyahan mo. Kaya alhamdulillah sa Islam, tinuturuan tayo magiging kontento tayo. Para ang level ng kasiyahan natin nasa gitna, parang ano ka na, satisfy ka na. Sila hindi umabot sa sobrang saya, hanap-hanapin nila yun. Pero hindi nila mahanap-hanap kasi hindi masasatisfy ang kanilang pagnanasa. Ang tao, bumabalik nga yan sa, kahit sa science, bumabalik yan sa katamtaman ang iyong kasiyahan para sunod na araw, haharapin mo naman ang panibagong hamon ng buhay. Kasi araw-araw tayo mayroong hamon ng buhay. Kaya binapabalik yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katamtaman ang iyong pakiramdam. Kung sobrang saya ka, lagi kang masaya, nasa hyper ka masyado, mababaliw ka yun kapatid. Ganon ang nangyari sa mga mapagtakwil. Kaya dahil doon, ang mga yaong tumatakwil ay nagpapakasaya. Ano pa? Kumakain kagaya ng kumakain na hayop. Subhanallah, kumakain na hayop. Bakit ganon sila? Kasi nga, walang patutunguhan ang kanilang mga ginagawa.
Maghanap sila ng pera, ibibili lang ng alak, tapos mag-iinuman, magpapakasaya lang sila. Ganun ang kasiyahan nila puro sa haram. O kaya ang iba nga, hindi nila alam ang mga haram-haram na yan. Hindi nila pinagbabawal ang mga pinagbawal ng Allah. At hindi rin nila pinapahintulot ang mga pinapahintulot ng Allah. Baliktad yan sa kanila Kanila, pinapahintulutan nila mga bawal. At ang mga bawal, pinapahintulutan nila, subhanallah. Kaya, yun ang mangyari sa kanila. Magpapakasaya sila na walang layunin, mga kapatid. Ligaw na ligaw. Kung makain sila, hindi man lang nagpasalamat sa Diyos. Tapos sasabihin pa nila, walang Diyos, subhanallah. Ganon na ganon ang ugali ng mga mapagtakwil. Kaya, ang kasunod dito, sinabi ng Allah, at ang impyerno na ang kanilang maging tahanan. Itong napakasakit sa lahat. Mayroon palang dead end lahat ng mga paglalakbay natin dito sa mundo. Mayroong katapusan, mga kapatid. At ang katapusan ng mga mapagtakwil, impyernong apoy. Ibig sabihin, paparorosahan sila sa araw paghukom. Hindi sila makakatakas doon. Buti ko makakatakas ka. Hindi katulad yun dito sa mundo. Walang takas doon. Bagkus ang kaparusahan ay panghabang buhay na. Hindi ka na kukunin ng Allah doon. Doon ka na lang kung ikaw mapagtakwil, mga kapatid. At umabot sa pagkasuklam ang iyong pagkatakwil, ay talagang parorosahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad dito sa sinabi ng Allah. Kaya nagkwento ulit si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwa min qaryatikum allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kwento to patungkol kay Prophet Salam, sabi dito, at gaano karaming mga lipunan na mas higit pa sa lakas kaysa iyong lipunan na yaong nagtaboy sa iyo ay naaming winasak, kaya't walang tagapagtulong para sa kanila. Tingnan nyo, ganun. Si Prophet Salam, pinukwentuhan ng Allah, ang mga Quraysh na yan, mga katribo mo na yan, na Quraysh, tinaboy kanila sa iyong tahanan. Wala rin yan sila. Ang mga nauna, mas malupit pa nga dyan. Malalakas pa. Katulad sa mga Ad, ang mga Tamud. Inukit nila mga bundok, subhanallah. Ang bundok, ginawa nilang tahanan, doon sila nakatira. Malalakas sila dati. Hindi lang yan Quraysh. Kaya winasak pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Quraysh, kayang-kaya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo sa time ni Prophet Salam nga pumunta siya sa Taif. Nandoon na siya. Dumating ang mga tao, pinagtataboy siya at binato pa siya hanggang tumulo ang kanyang dugo sa kanyang noo. Tapos tumakas si Prophet Salam, nandoon nakita niya si Angel Jibril at ang anghel ng bundok. Sabi ni Angel Jibril sa kanya, Muhammad, sabihin mo lang at parorosahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa anghel ng bundok na itakpan sila ng dalawang bundok. Subhanallah. Kasi nasa lambak sila Kaya anong sinabi ni Rasulullah? Huwag kasi pagduan niya na lang sila na sana merong lalabas sa kanilang mga lahi na susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya ganon na ganon, mga kapatid. Ganon na ganon ang ginawa ng Propeta Salam. Nagtiis siya. Kahit kayang-kaya niya ipagduan ng masama ang kanyang katribo. Kaya sa da'wa, mga kapatid, ganon din dapat ang iyong tiis hanggang buto. Hanggang buto ang iyong pagtitiis, kasi kung hanggang laman lang, subhanallah, malulusaw ang iyong katawan. Ngunit kung ikaw may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ginawa ng Propeta Salam, inshallah, ipapatuloy mo lang ang iyong da'wah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito,
afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya ang sino mang naging nasa patnubay, kaya ang sino mang naging nasa patunay mula sa kanyang Panginoon ay magkatulad ba sa ipinaganda para sa kanya ang masasama niyang gawain? At sinunod pa nila ang kanilang mga pagnanasa. Kaya ang pagtatanong dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isa sa mga dapat gumamit talaga tayo ng pag-iisip. Ang ating kaisipan na ito, ang ating utak na ito, gamitin natin para maging malinaw, mga kapatid. Magkatulad ba kung ikaw nasa patunay o kaya nasa katibayan? Magkatulad ka ba sa mga taong nasa pinagandan sa kanilang mga masasamang gawa? Siyempre hindi. Hindi magkatulad. Tapos sinusunod pa kanilang mga pagnanasa. Gumagawa na nga sila ng masasama. Tingin pa nila sa masasama, mabuti. Sinunod pa nila pagnanasa. Siyempre hindi magkakatulad yan. Nasa patunay kay, nasa katibayan kay, lumalakad ka sa batas. Kaya ang Quran, mga kapatid, naghihimok sa atin na gumamit talaga ng isip para maintindihan natin at buksan mo talaga lahat ang iyong pandama, ang iyong paningin, panlasa, pakinig, lahat-lahat gamitin mo. Para malubos mong maunawaan ng banal na Quran. Allahu Akbar. Ganun ang turo sa atin. Hindi maghihintay ka pa ng banal espiritu para ipaunawa. Hindi ganun, subhanallah. Pag-aralan mo, gamitan mo ng utak. Ini-encourage tayo ng Quran, mga kapatid, gamitin natin ang mga utak natin. Para katulad dito, nagbibigay siya ng paghahalimbawa. Hindi magkakatulad yan na, ay Allah, sila po, lumalakad sila kung saan pinaganda sa kanilang mga masasamang gawa at kanilang sinusunod ang pagnanasa. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.